Hindi na mapakali ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte matapos ang nangyari sa Mindanao State University sa Marawi. Napakalakas ng kanyang naging pahayag laban sa mga makakaliwang grupo at nakikiusap ito kay Pangulong Apo BBM Jr. na tignang mabuti itong usaping tinatawag nilang peace talk na para kay VP ay pakikipagsundo sa mga dyablo. Bilang pangalawang Pangulo, minabuti ni VP Inday Sara na ipaalam ang kanyang ideya upang hindi mabigyan ng panahon ang mga kaliwang grupo na makapagpalakas muli. Sa kanyang pahayag, pinatunayan ni VP Sara na may pakialam ito sa mga saloobin at sentimento ng ating mga kababayan sa Mindanao. Kayo mga kababayan, ano ang masasabi nyo sa usaping ito? Narinig po natin ang kadahilanan kung bakit kinokontra niya ang naging agreement ng gobyerno at ang CPP-NPA United Front. I agree and share with her views, and to my mind, her statement is very strong, saying that the agreement is an agreement with the devil. Pinapakita lang po niya na this Vice President will not sit idly allowing the communist CPP-NPA-UF front to strengthen themselves when they're on the verge of dying, if not dead. Yan po. The opinion as well as the opposition of the Vice President mirrors the sentiments of the people. Matagal na po nating sinasabi yan. Gaya ng binanggit na natin sa programang ito, yung pong pakikipagkasunduan ay maling-mali sapagkat tayo po ay nakikipag-negotiate, nakikipag-deal sa mga terorista. It is basic that we do not deal or negotiate with terrorists. It has been classified in this country as well as in other countries like the US and the European countries that these groups are terrorists. Bakit po tayo pumapayag? Sa panahon na halos sila ay gumagapang na sapagkat nawala na ang suporta nila sa kanilang ipinaglalaban. Sapagkat pumasok na ang NTF-ELCAC sa panahon ng administrasyong Presidente Duterte ay naipakita na hindi pinapabayaan ang mga lugar kung saan kontrolado nila at nagagamit nila ang propaganda na hindi nakakarating ang suporta at ang pag-unlad ng kanilang lugar. Tapos ngayon, pumasok tayo dyan, hindi lamang yan. And I've been critical of the fact that this agreement was never given to the Filipino people in advance. Bigla na lang tayong binulagta. Kayo pala November 23 pa, nasa Oslo na. Itinago nyo ito. Bakit nyo itinatago ito? Para sa akin, gaya na sinabi ko na sa programang ito, ito'y katraidoran. This is treasonous na makipaglandian tayo o tayo'y sumama sa higaan, bedding with the enemies of the state. Magandang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino.
Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya, subalit hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Her statement is very strong, saying that the agreement is an agreement with the devil. Pinapakita lang po niya na this Vice President will not sit idly allowing the communist CPP-NPA-UF front to strengthen themselves when they're on the verge of dying, if not dead. Yan. Yan po. The opinion as well as the opposition of the Vice President mirrors the sentiments of the people. Matagal na po nating sinasabi yan. Gaya ng binanggit na natin sa programang ito, yung pong pakikipagkasunduan ay maling-mali. Maraming salamat sa panonood. Sa naging balita na ito, anong yung magiging opinyon? Komento lang sa baba at huwag kalimutang mag-like at i-share.